At kaugnay naman sa pagtutol ng piston at manibela sa Public Transport Modernization Program, makakausap po natin Transportation Undersecretary Andy Ortega. Yusek Andy, sir, magandang umaga po. Hi Ivan, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Una-una po, kumustahin ko ang ating monitoring sa Day 2 ng transport strike. Kumusta po ang ating mga commuter? As of now, katatawag ko lang kasi check ko lang po sa Interagency Task Force. Lagi po itong nabubuo pag may ganitong klaseng kaganapan. So yung mga 7 areas na na-report sa akin, sa Alabang, meron isang jeep nila, may 12 taong nagrarally. Sa Philcoa, may 10 tao. Sa UP, 0. Sa Welcome, 0. Sa may Commonwealth, 0. Sa Aurora Boulevard, 0. So basically, it is the same as yesterday. Kokonti lang po yung kasama nila sa rally. Ngunit tuloy naman po, full force naman po yung interagency sa tulong ng MMDA na mga LGUs para kung may mga kaganapan na handa naman pong tumulong yung ating mga sasakyan at ang gobyerno po. Pero kahit maliit yung mga protest actions, Yusek, kahapon may mga, base sa monitoring ng mga reporters din na kasamahan namin, may mga nahirapan sumakay . May iba, mga 1-2 oras ang inantay bago makasakay ng jeep na karaniwang hindi naman ganun katagal. Kasi kahapon was a Monday and rush hour, talagang normal naman po yung medyo pahirapan ng sa pagsakay po. Pero tinugunan naman po yan. Kahapon po ang MMDA was able to deploy less than 5 na sasakyan po nila para tumulong doon sa nasasabi po natin mga medyo na-stranded po. So today, we will still continue. Pero yung pag-deploy po natin, Ivan, ng rescue vehicle, kinokontrol po natin kasi ayaw naman po natin maapektuhan yung ating legitimate consolidated transportation groups po. Yung piston at manibela may hinaing motion to resolve sa Korte Suprema kaugnay sa pagpapatigil ng PTMP. Ano ho reaksyon niyo dito, Yusek? Alam mo, Ivan, yun yung ginawa nila since last year nung talagang hindi na nagkasundo ang gobyerno at sila dahil ayaw nga nila mag-consolidate, hindi gaya ng 83% na pumayag, tama lang naman that they follow up yung proseso nila na sila nagdesisyon na pumunta sa Supreme Court. Hintayin na lang po ng lahat yun na siguro yun po ang tamang pamamaraan. Alam ko nabanggit na rin ni Secretary Bautista kahapon sa briefing natin sa Malacanang na non-negotiable itong pagpapatigil gustong mangyari ng piston at manibela na itigil itong modernization program. May hirit naman sila na gawin daw voluntary yung consolidation at hindi mandatory. Ito ba'y posible? Alam mo, Ivan, ang consolidation o yung pagsama-sama ng mga dating operators into a cooperative, yan po yung pinaka-puso ng programa dahil magiging mas malakas sila, mas maayos at matugunan yung mga pangangailangan ng pasahero. Siguro po, tama po na non-negotiable dahil yun po yung pinaka-importanting aspeto ng programa po. Sabi rin ng piston kahapon nang ma-interview namin, hindi raw sila titigil sa mga ganitong kilos protesta hanggat hindi raw sila pinakikinggan ng gobyerno. Kung sakali humantong tayo sa halos monthly na lang sila nagtitigil pasada, ano gagawin natin dito, Yusek? Unang-una, karapatan nila yan. They can take whatever time they want to do that. Pero it's very clear. Commuters, transportation sector, gusto po yung programa, itutuloy po ng gobyerno, respetuhin po natin yung desisyon ng dalawang grupo at hindi po magbabago yung ating pagtulong sa ating mga commuters po. Yung issue naman sa mga ruta, Yusek, lahat na po ba may sapat na mga jeep na pumapasada? How are we doing do sa ating route rationalization na tinatawag? At mga 2-3 taon pa naman yan na maaayos yung route rationalization pero tuloy-tuloy naman yung mga nag-consolidate. Nagpapasada sila. Ang route rationalization naman ay para malaman ang eksaktong numero ng sasakyan sa bawat ruta para hindi magkaroon ng problema sa pangangailangan ng commuters at malesen ng traffic. So tuloy lang yun, Ivan. And after that, doon pa naman papasok yung modernization ng sasakyan, mga after 2 or 3 years pa. So it's a step by step. But what's good is very successful po yung consolidation na ginawa natin. Yusek, maraming salamat po sa pagpapaunlak as always. Sa ulitin.
Salamat sa inyo and good morning po. Nakausap po natin Transportation Undersecretary Andy Ortega. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.